Magandang araw sa atin lahat. Take two. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig ng daigdig. Naroon dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, mga bugok na vlogger ni BBM. Akalain po ninyo ang sabi ni JDB. Ito po yung vlogger na sinasabi ko sa inyo na mukhang hindi naliligo, no? Akalain po ninyo ang sabi po ay nasan daw yung mga Duterte. Habang bumaban daw po ng China itong mga Duterte vloggers. Yan ang pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, may umaaway ka agad sa Facebook ko lang kayo. Bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dito naman sa Facebook, follow nyo po ako. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, marami pa po. Ayan lang po yung pasimula pa lang po yan. Pero marami po tayong pag-uusapan. Chinese New Year na po. At bumisita po kamakailan. Ito pong nagpahayag po, no? Hindi po ba kayo nagtataka? Si BP Sara po ay nagsalita na naman ng Chinese. Binati niya po yung Chinese ambassador at lahat po nung nagse-celebrate sa Chinese embassy, no, ng Happy New Year in Chinese. Usually po ay nagre-react po lalo na itong mga pro BBM, no? Wala naman po na yung mga pinklawan at dilawan eh. Taliwas po sa sinasabi ni Mike Abe. Sabi ni Mike Abe, hinding-hindi susuporta ang mga at kakamping kay Duterte. Ano ngayon? Hindi magsama-sama kayo actually. Wala na nga kakamping kat dilawan, di ba? Di ba kakamping nyo na? Hindi na nga bumabana sa inyo. Kakamping nyo na. Okay. Pag-usapan po natin, ito po, no? Nagsalita na naman po si BP Sara Duterte ng Chinese diyan po sa pagbati niya ng Happy China personal na nakarating. BBM supporters at BBM vlogger. Alam niyo po kung bakit? Guess po. Guess po kasi si First Lady. Ibig sabihin, nakikiselebrate with Chinese ambassador si First Lady. Si First Lady Lisa Araneta Marcos. So bakit mo sasabihan si BP Sara na pro-China samantalang naroon din? Tignan niyo po, hindi sila consistent eh. 'Di ba? Hindi nila pwedeng sabihan si Sara Duterte na pro-China kasi naroon po sa okasyon na 'yon katabi ng Chinese ambassador si First Lady. Kaya sila hindi consistent eh, 'di ba? Hindi consistent yung kanilang paratang. Kung sakaling wala ron, hindi guest ng Chinese ambassador si First Lady, bumabaha na 'yan. Bumabaha na ng BP Sara pro-China, nag-incheck na naman. Ganun po kababaw yung mga niyan. Pag nag-incheck ka, pro-China ka na. Okay, ituloy na po natin dito po para isahan lang topic. Ngayon po nagpahayag po itong si Katrina Enrile, anak po to ni Enrile, yung may-ari po ng Delimundo. Kumakain pa naman ako ng ng corn beef mo, Delimundo. Hindi naman ako, bumili lang ako minsan mahal eh. Sabi ko parehas lang din naman ang lasa. Okay. Wala na naman sounds. Meron naman sounds, niloloko nyo na lang ako. Pakisabi niya nga po kung meron ng sounds o delayed reaction lang po sila. Hintayin ko po mga 3 oras. Meron. Okay. Sabi po, yun po, paid China propagandist, no? Etong mga sa pamumuno po ni Martin Andanar at kasama po yung mga pro-China vlogger, no? Okay. Ako definitely hindi po ako guilty diyan dahil kinukundin ako.
Kinukundin ako. Eh, hindi nila kaya ikundin na yung China pag may bombahan eh. Ako kayang-kaya ko. Kinukundin ako ang water cannon ng China sa ating mga barko. Yeah. Okay, eto po, sabi naman po ni Mark Lopez, isa po sa mga pinagkakatiwalaan. Isa po sa mga nagre-react tuwing pagbibintangan silang pro-China. Ha? May sinabi si pwede po ba na kami ay inyong isalang sa congressional inquiry? Oh, tama, magandang hamon 'yun para diyan nyo kami usigin. Diyan nyo kami tanungin, di ba? Oh, bakit hindi nyo kami isalang? Kita nyo po yung pinagbibintangan na maka-China na mga vlogger, pangunguna po nito ni Mark Lopez. Sinasabi po kay Katrina, magbigay kayo ng ebidensya na kami ay pro-China. At ikalawa, very willing sila na humarap sa congressional inquiry. O bakit nga po hindi sila imbestigahan, no? Nagtataka rin ako eh. Para magkaalaman na kung talagang sila ay may bayad na nagmumula sa China. Kasi po, ba't delikado yan? Binabayaran ka ng ibang bansa para siraan ng Pilipinas? Aba, kaya po, ang ganda ng hamon ni Mark Lopez, bakit hindi nyo patulan sa administrasyon? Tandaan po ninyo, hindi na po si Duterte ang nakaupo. Pwedeng-pwede nyo na po silang imbestigahan. Okay, sana po ito lang pakiusap ko sa ating lahat, no? Sana wag nating makasanayan. Parang nakakasanayan na natin na yung Pangulo ng Pilipinas, hinayaan na lang natin mag-party-party habang may mga sakuna, no? Parang ginawa na nating normalidad eh. Okay. Parang wala na pong hindi na po normal yung kada merong nagkakataon. Nung nakaraan po may namatay sa landslide. Pansinin niyo po may namatay po sa landslide sa Davao Davao region din. Hindi ko na matandaan kung saan parte ng Davao region eh. Ulitin ko po sa mga bobo po na sa geography. At nakuha pa po. Pag mahina po kayo sa isang bagay, tumahimik lang po kayo para hindi po nahahalata. Wala kayong kamalay-malay sa geography ng Davao Region. Ang akala nyo yung buong Davao Region ay Davao City. Okay. Ang akala nyo po, yung buong Davao Region, ilan po bang probinsya sa Davao Region? Akala nyo yung region, yung Davao City ang sumasakop sa isang region. Dapat hindi muna kayo kumikibo. Ang dami pong ganyan na pagkakamali, no? Yung pagsisisi. No? Pero hindi po natin pinapansin, pinagtatawanan lang natin eh. Kaya lang, pag eto na po ang isa sa pinakasikat, leader daw siya ng goldfish ba ang tawag sa grupo nila? Hindi ko alam kung iba pa ba yung mga ensaymada vlogger dyan. Nalilito na rin ako eh. Ito pong nagngangalang JDB. No? Ito po yung vlogger na kahit na anong gawin, mukhang hindi pa rin po naliligo. Ako, aminado po ako. Hindi po ako naliligo araw-araw. Pero ito, mukhang kahit na anong gawin, mukhang hindi naliligo. Alam ko na po na medyo may dinadaan lang nito sa diction eh. Ang bigkas niya kay Pacquiao. Siguro nagtrabaho to sa call center, kaya ganyan. Kaya ganyan, no? Gusto niya ipagmalaki na Pacquiao. Parang si Pau Salud yan eh. Meron siyang rito, pinost. Si Tatay Digong po, natin dito sa vlogger na isa sa pinakasikat na vlogger to ngayon ng mga Marcos eh.
pinakasikat na vlogger ng Marcos. Isa sa pinakasikat, no? Hinahanap si Duterte habang may baha sa Davao. Una, retirado na, retirado na si Duterte. Si Tatay Digong, retirado na. No? Kung hindi mo alam yung ibig sabihin ng retirado, hindi na siya ang presidente ng Pilipinas. At si Tatay Digong, matanda na. No? Hinahanap mo siya habang may baha. Anong gusto mo? Lumusong siya sa baha? Nasaan daw yung mga Duterte? Hindi ko maintindihan kung bakit mo hinahanap yung mga Duterte. Anong ibig mo sabihin? Ay papaliwanag ko lang sa iyo kasi English ka kasi na English kaya hindi mo naunawaan eh. Siguro pinag-aralan mo lang English, mag-aral ka rin ng science. Dapat nag-aral ka rin ng science. No? May tinatawag tayong natural calamity. Ha? Oy, makinig ka. Makinig ka at maligo. Ayon sa NDRRMC, ang baha ay ang cause ng baha hindi mga Duterte, no? Ang cause ng baha ay yung hanging amihan at saka yung low pressure area nagsanib. Kaya umulan ng umulan dyan sa Davao Region at Caraga. Pasensya na kayo kung bakit binabagalan ko. Ganun talaga pag mahina umintindi. Kinakailangan bagalan natin, no? Kaya bumaha sa Davao Region at Caraga, region yun, hindi yun sakop ng Davao City. Kaya bumaha, mahirap po itong ipaunawa sa makikitid utak, kinakailangan dahan-dahanin. No? May low pressure area sa baba at saka yung hanging amihan. Ano ba sa English yung hanging amihan? Kasi English lang yata naiintindihan yan eh. Okay. Kaya mayroong pag-ulan, walang tigil. Di ba? Kung titignan nyo, nung concert pa lang, umuulan na dyan, hanggang tignan natin, hanggang umatin sa kasal si PBBM, hanggang umatin sa Lasal Reunion, umuulan pa rin. Kaya may baha. Monsoon. Okay. Dinadahan-dahan ko na para sa'yo. Low pressure area, shear line plus low pressure area. Okay. Bakit mo hahanapin yung Duterte? Anong kinalaman ng Duterte doon? Kaya hindi mo nakikita yung Duterte. Alam mo kung bakit? Hindi kino-cover ng media yung ginagawa ng mayor ng Davao City. Hindi sila kino-cover, hindi rin sinasabi, maraming picture, yung mga taga Davao yung nagpo-post, hindi po mahilig yung mga Duterte na nagtatrabaho sila ay pinipicturean nila ang sarili nila. Busy yung Vice President ng Pilipinas. Bakit busy? Papaunawa natin, dadahan-dahanin kasi at the same time DepEd Secretary din yun. No? Okay. Nagtatrabaho yung Davao City, Mayor si Baste, maraming picture. Si Duterteng tatay, wag mong expect na magtrabaho sa Davao o sa Davao Region dahil retirado na. Kung hindi mo naintindihan yan, wala kaming magagawa. Mahina pang intindi nyo eh. Yan ang pinaniniwalaan ninyo. Yan ang natira sa inyong tagapagtanggol. Wala kaming magagawa. Wag po natin kasanayan. Alam po ninyo, sa totoo lang, nung panahon ni Duterte, nasan po yung makikipag-unahan si Leni, di ba? Pag may baha, naroon na po yan sa Davao City. Biglang magpo-post po yung mga, pag naroon na si Leni, tatiming po nila yan.
Nasa ng Pangulo, nauna pa si Vice President Leni Robredo. Bakit wala na po nagpo-post ng ganun ngayon? Bakit wala na po naghahanap sa Pangulo ng Pilipinas ngayon tuwing may mga kalamidad? Nasanay na tayo? Nasanay na po ba tayo na tuwing may kalamidad, hindi po natin naaasahan ng ating Pangulo? Real talk po tayo. Hindi po natin inaasahan yung mga taga Mindanao po, ano sabi nila? Hindi namin inaasahan. Wala naman silang hiningi. Hindi sila naghanap ng Pangulo. Pero wag nyo nang insultuhin kayong mga vlogger. Hindi na nga nagpapakita yung Pangulo sa bawat sakuna. Wag nyo naman silang insultuhin, nahahanapin nyo pa yung dating Pangulo. Napakatangan nyo man. Anong koneksyon ng dating Pangulo kung bumaha sa... Ibig mo sabihin, yung tanda ni Duterte na yun, gusto nyo pa lumusong sa baha? Para lang mapagbigyan kayo, nasa ng Duterte? Gamit-gamit kayo ng utak. Hindi na nga naghahanap yung mga taga Mindanao. Hindi na nga naghahanap yung mga Pilipino. Nasanay na kami na hindi nagpapakita yung Pangulo. Actually, nangatwira na si BBM dyan, di ba? May katwira na siya. Ano sabi ni BBM? Ito, sinabi ni BBM to, ha? Ano sabi po ni BBM? Dati kong governor, eh. Alam nyo, pag dumadalaw yung mga taga-national government, nakakaabala pa, eh. O tingin ni BBM, nakakaabala siya pagka pumunta siya sa mga sakuna. Tama naman minsan yun. Kaya si Leni, abala lang yan, eh. Alam niyo yun? Abala lang si Leni pag nagpupunta ron, eh. Tama rin naman si BBM. Pero, wag na po kayong maghanap ng dating Pangulo. Kasi retirado na yun, eh. At sana, hindi rin namin nakikita na nagpa-party-party. Hindi ko alam kung bago yung picture na yan ng umatin ng kasal at umatin ng party ng lasal. Pero ang sama po ng optics, eh. Sinasanay nyo na lang ba kami? Sanayan na lang ba na pag may... Hindi ko po alam kung nagkakataon o lagi kasing nasa party. Hindi ko po alam. 'Di ba? O baka luma na yan. Alam nyo, mahiwaga na ngayon ang mundo, eh. Kung sino po yung mga dapat na naroon. Kami nga dapat na maghanap, eh. Di ba? Sa totoo lang, tayong mga oposisyon. Oposisyon, eh. Tayong mga oposisyon dapat na naghanap sa Pangulo. Baliktad, eh. Yung mga BBM vlogger pa naghanap sa Duterte. Ng tinapay. Doon ako na, yun yung hindi ko matanggap, eh. Yung kahinaan ng utak ng mga wala na nga naghanap sa Pangulo. Real talk, wala nang hashtag nasa ng Pangulo, di ba? Nakasanayan na natin kasi iba yung pag-iisip ni ni BBM, eh. Hindi siya sasabay. Real talk siya, eh. Nire-real talk niya tayo. Bakit ako habang bumabaha, nariyan ako, di nakaabala pa ako. Correct nga naman. Pero wag nyo nang maghanap ng dating Pangulo. Iniinsulto nyo pa kami. Okay, next. Hindi, natatawa lang talaga ako kasi alam ko ng bugok yan, eh. Pero, ang dami pa nagpo-post, eh. Nasaan ng Duterte? Pinupost daw, nasaan daw yung mga Duterte habang bumabaha. ICC is coming. Natatakot kami sa ICC. Kinakabahan kami sa ICC. Utot nyo. Hindi nga pinag-uusapan yung ICC na yan. Naku po, maniwala kayo sa amin. Okay, ito po, sabi po ni BBM, walang magugutom sa bagong Pilipinas. ICC, kinakabahan na kami sa ICC. Kawawa naman kayo, ang tagal nyo na naghihintay sa ICC. Alam nyo ba yun? Kaupo pa lang ni BBM, naghihintay na kayo sa ICC. Magdadalawang taon na, wala pa ring ICC ni Anino. Bakit? O sabihin nyo, nagpunta na rito, nilihim, takot. Tignan nyo, bakit matatakot yung mga Duterte sa ICC?
Etong question diyan, eh. Totoo bang narito sila o tsismis lang ni Trillanes? Pero malamang narito. Hindi nga sila makapagpakita sa mga Pilipino, eh. Tapos matatakot pa yung mga supporter, ICC is coming. Yan lang ba alam mong English? English ka pa ng iba. ICC is coming lang ang alam mo. Isa pang ICC is coming mo, tatanggalin na kita. Iba naman. Hinihintay ko mag-ICC is coming, tatanggalin ko, eh. Isa pang ICC is coming mo, tanggal ka na. Ayun. Dapat iba naman. Asan na? Bakit naglaho? ICC is coming. Oh. Ano ba? Teka lang, tatanggalin lang natin. ICC is coming. Oy, nakakatakot. Nakakatakot. Saan na? Tinanggal nyo yata, eh. Mamaya na nga. Sige. Punta na po tayo rito sa iba pa. Eto po, wala nang magugutom. Eto po, walang magugutom sa bagong Pilipinas. Sabi naman po ni Harry Roque, hinay-hinay lang, Mr. President. Dahil ang mga pangako, naalala yan ng ating mga kababayan. Gaya ng pangako natin na 20 pesos ang presyo ng bigas na hindi nagkaroon ng katuparan. Oo nga pala, no? Hindi nyo ba napupuna panay pangako? Bakit po ba pangako ng pangako kahit na yung 20 pesos hindi natutupad? Tapos yung 1 million na pabahay hindi rin po hindi na po matutupad. Kasi yung target binago na, eh. Bakit po sigurado ako na hindi na matutupad? Ang target po ngayon 100,000 hanggang next 2024 hanggang ngayon, eh. Mula 2023. So 50,000 a year na lang mula sa 1 million a year. Hindi po natutupad, no? Tama po si Harry Roque. In fact, ito po ang pagkasabi po niyan, nilabas po tong SWS survey. Moderate hunger 11%. Yan. Nadagdagan po ang nagugutom ngayong Disyembre. Yung kasasabi lang po na walang magugutom sa bagong Pilipinas, nadagdagan na po ang nagugutom. Ayan po. Lumabas na po yung survey na dating 9.8 noong September, ngayon po December, 12.6 na po ang nagugutom na Pilipino. Ayan po yung ogag din. SWS. Wala nagugutom. Meron po, sabi na SWS. Nadagdagan po ang nagugutom noong Disyembre. Mula September hanggang December 2023, dumami po ang nagugutom. Baliktad yun ang nangyayari. Ay, eto po, good news po. Good news po para po sa mga dilawan at kakamping. Eto muna, ano natin? Sabi po, ito ang gusto ng mga dilawan at kakamping, di ba? Nung tinalo sila na unit team, ang pangarap po ng mga dilawan at kakamping, magkasira sana yung unit team. No? Pangarap po nila yan, sirain yung unit team para maka-entra sila. Ngayon po, sira na yung unit team. Ang tanong, may lumilipat ba sa kakamping at dilawan? May nabalitaan po ba kayo? Ang alam ko po, yung mga kakamping, marami na lumipat sa Marcos, di ba? Pero wala po ako nabalitaan na Marcos, wala po ako nabalitaan na mga Marcos supporter na lumipat na naging Lene supporter. Meron po ba? Wala rin po ako natatanda, lalo na wala akong narinig na dating Duterte supporter na nag-Lene. Alam nyo, dilawan at kakamping, yung pangarap ninyong mabuwag yung unit team, nagkatotoo na. Ano ang problema? Kaya nyo pinangarap yan, akala nyo automatic na pag nabuwag yung unit team,
lilipat sa inyo. Ni isa walang lumipat. Wala naman kayong leader eh. Sa totoo lang po, wala kayong leader. Si Kiko nga hindi na pinakikinggan eh. 'Di ba? Naglabas yung mga dilawan, yung tama nga kami, tanga nga kayo. Tama daw sila, tayo raw tanga. Yung mga unit team daw tanga. Oh, sino lilipat sa inyo? Sinabihan yung tanga. Kaya sabi ni Kiko, wag niyo po silang insultuhin. Aralan niyo sila. Let us ganun na naman, educate din na naman. Wala talaga. Sabi naman ng mga kakamping kay Kiko, putya, nung nakaraang eleksyon, ganyan na nga ginawa natin eh. Pinagtawanan lang tayo na unit team. Hindi pa tayo. Ngayon na rin naman, pinagtatawanan rin naman namin kayo eh. Eto po, lalo na tong nilabas nyo. Oh, pinagmamalaki na naman nila si Lenny na inimbitahan po ng prestigious Rockefeller Foundation fellow for its Bellagio Center Residency Program. Gagawin po siyang fellow ng Bellagio Center Residency Program sa Rockefeller Foundation. Wala po nakakaunawa kung ano po 'yun. Tayo-tayo lang. Ano? Tayo-tayo lang po. Pero yung pangkaraniwang Pilipino, ano ngayon? Yun na nga yung mas prestigious eh. Naging ano siya sa Harvard eh. Lecturer eh. Wala rin pong epekto eh. Wala pong epekto yan. Kahit na po pinagmalaking nyo na lahat ng universidad sa Pilipinas, sila kinuwang speaker. Wala pong epekto yan. Hindi pa rin po sila mananalo pag sila ay tumakbo kahit na anong eleksyon. No? Palpak po kayo. Goodbye na sa mga dilawan at kakamping. Kasi yung pangarap ninyo na magkasira yung unit team, nagkasira na nga, pero naging matatag pa yung labanan ng unit team. Di ba? It's between the Marcos versus Duterte forces na po ngayon. Oh, tumatag na nga dahil nawala na sa ere si Tulfo. Kung kinuha nyo na kagad si Tulfo na leader, baka may laban-laban pa kayo. Okay. Yan lang po ang ating topic. Pwede na po tayong mag-komento. Yan. Gusto ko yung mga komento nyo. Ang tagal ng mga eleksyon para